Nagsalita na po ang dating Senate President, now Senate Minority Leader Coco Pimentel. Kanya niliwanag kung bakit siya sumulat sa Senate President dahil kanya daw inaral na mabuti. Isa sa mga top-notcher sa bar examination si Pimentel at ang kanyang mga legal counsel ang sinasabi may sapat na basihan at kapangyarihan ang Senate President para magpatawag at buuin ang impeachment court. Hindi na daw kailangan ang special session. Nasa kapangyarihan ng Senate President at ng majority ng mga senador para mag-resume. Wala nang iba pa. Yan po ang sinasabi. Pakinggan po ninyo itong question and answer sa Mediapora press conference ni Senator Coco Pimentel. Dali Sigurado na tama kami. Tinignan namin yung Filipino version ng ating Constitution na nasabi doon, isunod agad. Again, parang so parang common Senado. Ito, ano yung sabihin nun, isunod agad. Ano? So, isabihin, kumilos kayo agad. So, yun ang conclusion ng inyong opisina at nagkaroon ho ba kayo ng concern na baka maharap sa maraming challenges ang Senate kung hindi agad na-actionan itong articles of impeachment against VP Sara? Well, hindi lang sa challenges na i-question kami o ano, yung aming mismong ano, di ba? Lahat naman kami nanumpa na ng oath of office na susundin namin ang mga utos na nasa konstitusyon. Kung yan ang tamang pagbasa ng konstitusyon, dapat kumilos kami ng mas mabilis sa pinaplanong kilos na June 2 pa. So, nakita nyo yung necessity na i-remind Senate President Escudero, the mere fact na may statement siya na hindi nga after June 2 after SONA pa. Parang June 2 pa mare-refer sa reference of business, parang ganun. So, masyado pong matagal yun kasi from February 5, halos 4 na buwan yun. Hindi na yon compliant sa sinabi ng Constitution na kumilos agad. Pero sir, kilusan agad. Aside sa inyo, may petition na sa Korte Suprema, meron ding isinabmit na pakinggan po natin ito mga question and answer na ito. Maganda po ito. Almost the same dun sa stand nyo. Pero according to Senate President Escudero, parang hindi siya magpapapressure, hindi daw mamadaliin dahil mag-iingat sila na tama yung proseso para walang maging bala ang Office of the Vice President na ma-question ang mga magiging hakbangin ng Senate. Mabuti naman na nag-iingat nga siya, pero yung interpretation din naman namin is after studying na rin ito. Pinag-aralan na rin namin ito nga conclusion namin. So meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin ang konstitusyon plus ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasesyon ang Senado as a legislative body. Pero nakasesyon ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng Presidente kasi pati House of Representatives aabalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na Tapos na yung kanilang pag-overtime sa nung kinlusan na nila yung articles of impeachment. Ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution, nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman na mag-overtime kasi kayo na yung korte. Ganun po yun. So, pwede mag-session ang Senate on its own? On its own, because there is no other way na makakomply tayo sa sinabi ng Constitution na kilusan agad, forthwith. Pero kailangan pa po ba yun na Malacanang magpatawag o initiative na yun mismo ng Senate leadership? Hindi na nga. Kasi kung, Senate leadership initiative na lang. Inisip ko na obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola. Kailangan siya magtawag ng special session. Paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, so the President. So,
I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangan magdepende sa labas ng Senado. So, si SP Cheese ang pwedeng mag-initiate na magkaroon ng special session ng Senate. Correct, patawagin niya kami. Pero, siyempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa mga senador. So, dahan-dahan, si Senator Risa Ontiveros nag-message na sa akin na sang-ayon siya sa aking posisyon. May nag-interview sa akin kanina, binanggit daw na even si Majority Leader, pero wala akong personal knowledge doon. So, dahan-dahan, nagiging 3 na kami. So, pagdating na niya sa 10, sa 12, that should be sufficient pressure on the Senate President already. Kaya lang yun ang tanong, sir, dahil marami re-electionists, magkakampanya, busy sa campaign. So yan, napakalinaw Dating Senate President, Minority Leader at veteranong Senador Coco Pimentel. Nasa kay Senate President talaga ang bola. Huwag niyang ipasa sa Malacanang. Yan ang sinasabi. Hindi kailangan ng special session na galing sa Malacanang. Kasi ganito po yan. Pag nagtawag ng special session ng Pangulo, pati Senado at Kongreso sabayan. Pero dapat mag-special session ang Senado lang dahil tapos na raw ang trabaho ng Kongreso na ipasa na ang Article of Impeachment. Magiging prosecutor na lang sila. Ang Senado ang dapat mag-resume kaagad-agad. Yung nga sinasabi ng saligang batas. So, ang lumalabas ngayon, si Escudero lang ang ayaw. Kasi ang pwede magawa, mag-caucus sila, magpatawag siya ng meeting sa kapwa senador at magdesisyon na mag-resume na. Yan ang sinasabi ni Pimentel. Willing siya. At saka daw po si Ontiveros at yung isa pang majority leader na sinasabi, baka si Tolentino yun, na mag-resume. So hindi nagagawa. Yan ang malinaw dito sa aking assessment. Hindi ginagawa at hindi nagagawa ng Senate President ang kanyang trabaho. Kasi ang linaw na sinasabi ng dating Senate President na si Coco Pimentel ang lahat ng authority. Dahil sinumpaan ng tungkulin bilang senador ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng saligang batas, nasa Senate President dahil ito'y trabaho na ng Senate President at ng Senado ang trial, impeachment court. Huwag daw patagalin at hindi kailangan patagalin. Kaya talaga ang sabi nga ni Coco Pimentel, dapat daw ma-pressure talaga, kaya tama lang. Mag-ingay po ang taong bayan, magsalita kayo sa tamang pamamaraan. Kaya itong aking mga channel, hindi rin tumitigil ng katatalakay ng isyong ito. Huwag kayong magagalit sa akin kahit ulit-ulitin ko yung gagawin ko. Dahil ang idinidiin ko rito, yung kapangyarihan ng batas, kapangyarihan ng taong bayan, malaman ang katotohanan. Hindi pa pinag-uusapan dito, guilty ba o not guilty. Ang pinag-uusapan lang dito, buuin yung court, impeachment court, para magkaroon ng trial, due process, para malaman kung may ebidensya ba o wala. Yun po yung issue dito. Saka na yung guilty ba o not guilty, importante mag-resume muna. Pero yun ang sinasabi nga ni Coco Pimentel, nandun ang lahat ng kapangyarihan ng Senado at ng Senate President. So, Senator Escudero, baka nakikinig po kayo, magpatawag daw kayo ng caucus. Kahit naka-recess, tawagin mo yung majority ng mga senador, mag-meeting kayo at pag-usapan ito. Dahil under pressure na kayo, ang taong bayan na ang sumisigaw, ang taong bayan na nagsasabi, gumalaw kayo, magtrabaho kayo. Taong bayan po ang nagpapasweldo sa inyo. Taong bayan ang may-ari ng pera na ginagastos sa Senado, na kahit naka-recess gumagastos pa rin ng taong bayan. Dahil yung mga allowance nyo, sweldo nyo, pati yung mga travel nyo kung saan-saan, gobyerno yan ang gumagastos. Pera ng bayan. Kaya dapat sundin nyo. Kung yung dating Senate President na abogado, top-notcher sa bar, at nagkonsulta pa sa kapwa abogado, ganyan na recommendation, di ibig sabihin, sagrado na meron kayong karapatan at obligasyon. Huwag pa isi-isi, kaagad-agad ang galaw at aksyon. Sana mapukaw sila. Sana ibig sabihin magising sila. Please like and share ang video.